Supply chain management is SCM is the strategic coordination and oversight of all activities involved in the production and delivery of goods and services. It encompasses the planning, sourcing, manufacturing, transportation, warehousing, and distribution process to ensure that products reach customer efficiency and cost effectively. The primary goals of SCM is to maximize customer value while minimizing operation costs, thereby creating a competitive advantage for organization. Pangalan natin? Angelic. Teresa. Dennis. Bentot. Brenda. So, can you give us po a description tungkol po sa product po ninyo? Yung product po kasi namin is more on po pang salad po. And then nakukuha po namin siya sa Divisoria po. Ayun po. Galing po siyang Baguio po. Mabuhay, my name is Kate Braganza. Uy, matitinda mo na eh. Ayan, suman. Suman. Suman sa Ibo, suman sa Liya. Pagdating sa mga pag-deliver po, or saan po ba ito galing? Ay, sa ano yan, galing sa Antipolo. Antipolo. Ano po nagiging problema po kadalasan sa deliver? Meron po ba? Wala naman. Wala na. Okay naman po. Okay naman. Naisa ilang taon nyo ng pagtitinda dito, paano nyo po napapaikot lahat ng pera sa maliit na ano? Kung Ibig sabihin, napapaikot namin kasi siyempre magdi-deliver ako. Bideliver ako dito at saka yan. Ngayon, ako nagdi-deliver dyan. Siyempre pag uwi ko, bibili ako ng malagkit para gawin ko uli. Madi-deliver uli sa kanila. Kaya pinapaikot ko yan. well, in short everyone, si Nanay yung parang manufacturer around here sa Quiapo. Also, napagkakasya ni Nanay yung mga day-to-day living niya na expenses. Thank you, Nay! Thank you, Nay! Avril May Sumadsad. Galing po kami sa UE, sa Manila po. And ang taon na po sila nagtitinda dito sa Quiapo. 4 years. 4 years na po. So yung mga tinitinda po nila is, saan po siya galing? May Palawan, may La Union, may Cebu, may Bacolod. Mabuhay, I'm Avril May Sumadsad po. I'm an HM student po sa UE Manila po. And ilang taon na po sila nagtitinda po? Mahigit 30 years na gano'n. Pwede po ba larawan po ng mga tinitinda po nila? Palubong. Yung mga tinitinda nila, tayo, saan po yun nanggagaling? Gayahin mo. Ay, hindi po. Lugar lang po, kahit lugar lang. Ano yan? Merong Pasig, merong Batangas. Iba iba. Bulacan, Cookies, mga ganyan. Laguna. Wala naman po ba silang nagiging problema pagdating po sa mga delivery po? Wala naman. Wala naman problema. Wala pong parang mga late deliveries? Wala naman late delivery. Yung pag na-overstock naman po kayo, syempre may mga expiration date po yan. Saan nyo po natatabi or paano po solusyon yung ginagawa nyo? Sa akin kasi hindi umaabot ng expiration eh. Naubos po agad? Hindi. Bago dumating ng expiration, alam ma-dispose mo na eh. Tapos tsaka ka o-order. Unang naging puhunan nyo tayo, magkano po yun? Mura lang. Kasi dati wala pang inflation, di ba? Mga 10, ganun. Pero ngayon po, lumalago naman po. Mga 200 na. Pesos, tsaka 10 pesos. Nangyari lang. Secret na yung dulo. Po ba kumukuha nung mga... Ako mismo. Kaya po walang nagiging problema? Wala. Kasi mahirap mag-stock, lalo na yan. Nakikita mo yung expiration na yan. Kailangan may dispose siya bago kumuha ulit eh. Paano po yun? Nalulugi po kayo dun sa mga... Hindi naman, sakto lang. Nakapagpaaral din ako ng tulad nyo. Wait lang. About po sa disposal ng mga products, paano nyo po sila dinidispose and like pinapamigay nyo lang po ba basta-basta or binibenta nyo ng... Wait lang. Kunwari po, binibenta nyo po siya sa mas mababang presyo, ganun. Di ba po may mga ganun na Ay, hindi. Kasi yung sa akin, standard pa rin. Hindi kasi ako nag-i-stock ng marami. Kasi 6 months lang, expire na yun. Paano nyo po siya na-dispose? As in, tapon na po? Meron, depende kung may nakain ng... Kasi hindi naman talaga sa akin umabot ng expire. Hindi umabot sa akin ng expire. Ayun lang po, thank you. Pero kung gusto niya expire, bibigyan ko kayo doon o kay Kagawad. Dadali ko kayo doon. Hindi na po. Thank you po. Joke lang.
Good afternoon po ate. Kami po may estudyante sa University of the East. May onting katanungan lang po kami sa inyo bilang vendor po sa Quiapo Church. So, ang unang question po natin, ilang taon na po kayo? 45. So, bali ang unang tanong po namin, ano po yung mga kadalasang problema na nararanasan nyo po sa pagbebenta sa inyong mga produkto? Minsan matumal. Madalas pala matumal. Tapos, maraming minsan may customer na naghanap palagi ng mura. Siyempre, mahirap ang ngayon. Binabudget ang pera. Ang kalimitan. Ang kalimitan lang. Glenda, yung pangalawang tanong naman po ay, saan po usually nagmumula or kinukuha yung mga produkto nyo po? Sa Divisoria, yung bagsakan niya sa gabi, yung mga dealer ng galing Baguio. Bumibili kami mga 20 kilos para mas makamura. Hindi siya retail, binibili namin siya, kung tawagin yung balot-balot na yun, entero. Para entero. Entero po. Yung mga malaking plastic yun kasi mas mura yun kaysa yung retail. Ate, since nabanggit niyo po yung parang bultuhan pagbebenta, pagbibili, may mga problema po ba kayo pagdating sa mga deliveries, like nagkaka-oversupply po ba kayo, like na sobrang po ba yung pamimili or nagkaka-undersupply po kayo, like nagkukulang? Depende. Sa panahon kasi, minsan tulad ngayon, pag tagulan, medyo mahal yung mga kalakal. Pag mahal ang kalakal, minsan hindi pa masyado maganda. Pero nung nakakaraan tagang summer talaga, mura gulay. Ang problema naman, maraming mga reject yung gulay, nakapasok sa loob ng plastic. Siyempre binibili namin yun. Kasama yung bulok. About po sa manufacturer, sa delivery, kayo po ba yung mismo kumukuha like ako, tuwing gabi. Tuwing gabi po? Oo. Like usually po, mga anong time po kaya yun? 9 p.m. Tapos nakakabalik ako dito, dinadala ko rito, mga 12 na ako nakakauwi. Ayos natin. Pwede na magtanong. May nagiging problema po ba kayo sa mga nararanasan or patuloy pa rin nararanasan hanggang ngayon? Sa pagdating ng mga supply nyo po, transportation, ganun, like delays, ganun po? Wala naman siyang delay. Ang problema lang, sa pamasahe lang minsan. Minsan mahirap sumakay. Pagkadalhin yung gulay rito, yung mga driver na sinasakyan namin tricycle, nangungontrata ng pamasahe. Kaya minsan talo kami sa pamasahe. Kaya syempre maghanap ako ng mura para makarating yung kalakal namin dito. Yun lang. Minsan naman kapag umulan, di ba? Mahirap talaga kumuha ng sasakyan bago makarating yung paninda. Diba? Kung para bibili ka sa loob ng supermarket, mahal. Mahal, tapos mga naka per gramo. Paano po naiiba yung produkto or yung servisyo nyo po sa ibang merkado? Malaki. Kasi kumbaga parang sa pagbibili ka sa loob ng mga supermarket, sa mga grocery, mataas ang presyo. Kaya dito sa bangketa, sanay na kami yung papaubos ng mabilisan. Ibinabagi namin ng mabilis. Hanggat sariwa, nauubos. So, sa pangkalahatang gastos nyo po, sa tingin nyo po ba yung kinikita nyo po sa pang-araw-araw, sapat po sa pang-araw-araw nyo po? Sapat lang siya. Hindi mo masabi na sobra. Talagang yung lang siya. Sa panahon ngayon, iba kasi malaki ang nag-iepekto ng pandemya. Dati maganda kita. Araw-araw nakakaubos talaga. Ngayon hindi. Mamimili ka isang araw. Titinda mo na ang 3 araw bago mo makuha yung ubo. Pero sakto lang siya. Hindi naman siya sabihin mong gipit. Napapagkakasya sa pamilya. Nakakaraon. So, ano po yung ginagawa niyo po minsan sa mga products po na may issue or may defect po? Minsan hindi namin sinasama. Minsan pinamimigay lang sa mga nanlilimos. Ganun. Kasi hindi mo pwede sama yung bulok dyan eh. Siyempre yung customer naghahanap ng sariwa. Sariwa na mura pa. Kahit ako pag bibili ko sariwa, di ba? Sa isang pangungusap po, ano po yung masasabi niyo po sa mga tao na parang may plano pong bumuo or magbenta ng mga produkto katulad po nito? Sabi ko lang, tulad ko, isang tindera ako. Hindi naman mataas yung tinapos ko. Mas maganda pa rin yung
nag-aano ka ng, hindi ka nangangamuhan. Mas maganda pa rin magsarili ka ng hahanap buhay mo. Kasi, kumbaga, hawak mo oras mo, hawak mo yung walang magsisigaw sa'yo, walang maninermon, kahit umupo ka dyan, kahit maubos yung kalakal mo, hindi, okay lang. Di tulad ng pag mangangamuhan ka, kailangan yun, obligado ka. Papaubos mo yan, tsaka kailangan yun, hindi ka pwede yung pepetik-petik lang maghanap buhay. Kailangan malikse. Hanggang magsarili ka na lang kaysa mangamuhan ka. Sa akin katulad ko, pero kung pinagpala ako makatapos ng pag-aaral, mas maganda yung may talaga, may tinapos na degree. Tulad nyo. So, ano po sa isang salita yung masasabi niyo sa ibang tao na nagsusuka para sa buhay? Tama yan. The best yan. Kasi mas maganda magsumikap kaysa tumunganga. Walang mangyayari sa buhay pag tumambay ka lang. In light of the video information, many vendors in Quiapo come from low-income backgrounds and see the street vending as their primary source of livelihood. So, they're facing a role in the society called economic hardship, a difficult cause by having inefficient money or resources to meet the basic need. Quiapo is known for a reputation as a place where you can find anything. Legal, sold at the university, or products is very wide compared to a typical market. But in our interview, what Aling Glenda usually sells in Quiapo is vegetables. A common mostly problem of Aling Glenda in Quiapo is the low profit margins. At early morning, markets vendors purchase goods from wholesalers such as Balintawak or Divisoria. Profit margins are often very small after costs for transportation and spoiling, particularly for shops that sells common vegetables. And the other one is the weather exposure, because most of their vegetables are exposed to heat, rain, or floods. Perishable goods like vegetables are easily damaged in bad weather, leading to financial losses. Lastly, high transportation costs. Vendor pays tricycle fare, but then they still have difficulties riding because, especially when it rains, they have difficulty finding a ride for their product. So, I therefore conclude that the interview that we had with Aling Glenda was a very real reflection of what many vendors in Quiapo go through. So far, the solution to address her challenges is low profit margin. Solution would be group purchasing. She must team up with other vendors to find wholesale together so that to reduce per unit costs and share transport fees. Second, weather exposure. Solution would be plastic crates over sacks. We will encourage Aling Glenda to store vegetables in plastic crates, kahit second hand lang, instead of sacks to reduce damage or mabulok ang gulay, to improve ventilation. And the last one is high transportation costs. Solution would be establish fixed delivery days and routes. By organizing fixed delivery schedules, Aling Glenda can negotiate better rates with trusted drivers. All in all, this documentation shows us that how capable is a vendor in the challenges of life. Kaya para kay Aling Glenda, hawak niya pa rin ang inyong kapalaran. Habang tumitindig kayo tuwing umaga, panalo na kayo. Kayo ay may dangal, kayo ay negosyante, hindi lang basta nagtitinda, kundi lumalaban sa araw-araw. We are the Hospitality Management students from the University of the East Manila. Thank you.